So praise the Lord and happy Lord's Day sa bawat isa. No, it's a joy to see everyone that are here na tayo'y nag-gathered dito sa iglesia at ating ipapangilin ang araw ng pagsamba, araw ng pag-bless ng Diyos sa kanyang bayan at araw na alalahanin natin ang dakilang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkabuhay ng muli na siyang nagselyo at siyang nag-certify na ang kanyang natapos na gawa doon sa cross ay na-accomplish na, it was paid in full. At tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya who are saved, na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo'y mga disciples of our Lord Jesus Christ, no? We are disciples of the risen Christ. And for this morning, ang ating pag-aaralan po is ito pong ang pagiging disipulo ng Diyos, no? Pagiging disipulo ni Kristo, being and becoming a disciple of Christ. Siguro, this is something that is no-brainer. Kumbaga, obvious na ito sa atin. Familiar tayo sa teksto ng Matthew 28:19-20 nung na-resurrect ang Panginoong Jesucristo. Ito yung iniwan niya na misyon ng iglesia. Kaya tinawag siyang Great Commission, which is to go, therefore, and make disciples. That's in the imperative, implying na yan ay utos o command ng Diyos sa mga Kristiyano na gumawa sila ng mga disipulo ni Kristo, baptize them in the name of our Lord Jesus Christ. So yan yung calling ng iglesia, no? We are going to make disciples, and those disciples will disciple others, right? So yan po ang pag-aaralan natin, no? But before that, siguro kilala nyo itong taong ito, no? Siguro kung Amerikano, siguro probably kilalang kilala, no? And who's that guy? Hindi po yan yung reformer na si Martin Luther. Yan po ay si Martin Luther King Jr., no? Nung April 4, 1968, no? Itong si Martin Luther King Jr., dahil sa kanyang advokasya, kilala siya, mga kapatid, na lumalaban sa mga oppression, sa racial segregation. Kasi nung unang panahon, pag maitim ka, pag negro, black ka, ganon, sa tingin sa mga tao sa iyo mababa, no? Hindi kanila wala kang mga rights before, like right to vote, right to have a good education. So meron talagang tinatawag na diskriminasyon, no, sa mga black and white. At ang lumaban against dito ay walang iba, isa siya, si Martin Luther King Jr. And in fact, gumawa talaga ng tula si Maya Angelou about kay Martin Luther King Jr. for being a hero, no? At hindi lang yan, no? Siya din ang nakipaglaban sa economic injustice, mga hindi makatarungan na sa ekonomiya at ang mga war policies sa US. And because of his advocacies, marami siyang mga followers, no? Si Martin Luther King Jr., maraming tumitingala sa kanya at nirerespeto siya, na iniidolo siya at gustong sundan ang kanyang yapak, no? Ng mga disipulo. Kaya ang tawag sa kanila mga disciples of the great Martin Luther King Jr. But sadly, on April 4, 1968, si Martin Luther King Jr. was assassinated doon sa Lorraine Motel in Memphis, Tennessee. At ang nangyari po dito, mga kapatid, no, ang mga followers ni Martin Luther King, kahit namatay na yung kanilang leader na kanilang hinahangaan, they furthered the cause of the civil rights. At ang kanilang mga endeavors, yung kanilang pagsusumikap, yung mga pinaglaban ni Martin Luther King Jr., pinagpatuloy nila dahil sa inspirasyon at sa kanilang relasyon, ugnayan dito kay Martin Luther King Jr. So his legacy, his mission lives on and was continued by his
disciples. So siguro dyan sa illustration pa lang, you got an idea, what does it mean to be a disciple, no? Or to be a follower. So, ang main teaching dito mga kapatid, just as what I said in the illustration, in a far greater sense, ang mga disipulo ni Jesus, sila yung mga tao who are organically related. Tigil muna tayo sa organically related, no? Pansin nyo, pag kayo is under kayo ng boss nyo, your boss is separate from you vitally, no? Iba ka, iba yung boss. Pero pag sinabi mong that's organizational relationship, no? Membro ka ng organisasyon. Siya ang leader mo, pero hiwalay ka sa kanya. Sumusunod ka lang sa kanya. Pero pag sinabi nating organic, mga kapatid, para yung kamay na related talaga sa body. Part siya ng isang ng parte ng katawan mo at hindi siya hiwalay. Vital yung kanilang unity. So ang discipleship ni Jesus Christ, no? The disciples of Jesus are the ones who are also organically related to, may relasyon tayo ni Christ organically kasi nung nanampalataya tayo, naging kaisa tayo sa ating Master na si Christ. Now we are one with Christ, united with Christ spiritually. Nakagain tayo ng inspiration at guidance from our leader which is our Lord Jesus Christ. So therefore, itong discipleship mga kapatid, proseso ito sa pag-ayon natin sa ating karakter, mission ng ating Panginoong Hesukristo. So kung ano yung mga katuruan ng Panginoong Jesus, ano yung mission na ginampanan niya sa lupa, dito sa earth, ano yung karakter na pinakita niya, as followers of Christ, yan yung ating ginagaya, no? We try to imitate Him because we are followers of Him. Kaya sabi doon sa Biblia, no, na inelect daw tayo, hinirang daw tayo ng Diyos. Di ba napag-aralan natin sa election, no? Yung paghirang ng Diyos before pa nilikha yung sanlibutan, no? Pero ang plano ng Diyos doon, para maging kagaya tayo sa wangis ng Panginoong Hesukristo. We will be like Him. Okay? So, to continue, maganda siguro tingnan din natin sa Biblia, no? Hindi lang yung ilustrasyon na binigay ko. Makikita din natin sa Biblia, ano ba yung pagiging disciple? Am I a disciple of our Lord Jesus Christ? Siguro ang question, what is the criteria para masabi natin ng isang tao, disipulo ng Panginoong Jesus, no? So ito yung mga karakteristik, mga kapatid, no? Ang disipulo daw ni Kristo is a follower of Christ who is regenerated by the Spirit. Siguro kayong nag-attend sa Saturday night class natin, alam nyo na yung regenerated, no? Ibig sabihin nun na born again ka, di ba? Ang regeneration, ang banal na espiritu, kumilos sa iyong buhay internally, binigyan ka ng spiritual life. Na buo na isinilang ka ng muli, kaya makaresponse ka na sa gospel, di ba? So dati, patay tayo spiritually, right? Dahil sa kasalanan. Ang banal na espiritu, habang may nagpipreach ng gospel, the Holy Spirit works internally sa puso mo, di ba? Kaya ikaw ay nakaresponse na sa gospel, bigla mong naintindihan yung gospel at bigla kang nanampalataya doon, no? So, yan yung definition natin from the book of Wayne Grudem, Systematic Theology. Regeneration, secret act of God siya. Sikreto siya kasi nangyayari siya internally. May mga times sa buhay mo na yung gospel parang hindi mo naintindihan, no? Kahit simple lang siya, very simple siya na ebanghelyo na magandang, parang andali naman maintindihan, pero hindi siya nagme-make sense sa'yo nung una. Pero there was an opportune time na may nag-preach sa'yo sa gospel, bigla nang nag-make sense sa'yo yung ebanghelyo at ang reason noon ng banal na espiritu, while the word is being preached, the Spirit works internally sa puso mo.
which imparts new spiritual life to us. So, ipagpalagay natin no, kung ang ebanghelyo para siyang hangin, no? Ang patay hindi talaga maka-breathe niyan. Hindi talaga siya maka-inhale niyan kasi patay siya eh. But if mabigyan siya ng spark of life, automatic siya mag-breathe, right? So ganun din yung na-born again, no? Ang na-born again na tao, binigyan siya ng new life, kaya nagkaroon siya ng ability na manampalataya sa ebanghelyo. Siguro kayong mga Christian dito, may mga times talaga sa buhay nyo na hindi kayo talaga nananampalataya. Parang alam nyo na Jesus Christ died, pero hindi siya nagme-make sense before, right? Pero daw, ang disciple ni Jesus Christ, regenerated, no? Binago ang kanyang puso. Kasi ang hindi regenerated, mga kapatid, ganito po yung mangyayari. Pag hindi pa kumilos ang banal na espiritu sa puso mo, the natural person does not accept the things of the Spirit of God. Ang tao daw na hindi pa regenerate, yung naturally depraved na tao, hindi niya tinatanggap yung mga bagay that belongs to the Spirit. The gospel, hindi niya tinatanggap, no? Bakit? Because they are foolishness to him. Fully. Right? And not only he does not, but he is not able. Wala siyang kakayahan or kapasidad to understand them because they are spiritually discerned. Unless may spiritual life ka, maintindihan mo yung ebanghelyo. So, ang important to note here, to be a disciple, one must experience first the saving grace of regeneration. Kaya kung pupunta tayo sa mga born again na ibang mga born again Pentecostal churches, no? Kalimitan doon, no? Hindi yun regenerate pa. Sumama lang yun dahil sa mga music, sa mga bass guitar, sa mga piano, na-enjoy lang nila yung company, pero dinidisciple na sila. Ang problema kasi yun, parang tinitrain mo lang daw, sabi ng mga theologian ngayon, pag ganun daw, hindi pa regenerate ang isang tao, parang tinitrain mo lang yung kambing to act like sheep. Right? That person needs to become a sheep first. Kailangan niya munang maging born again, o maging regenerate muna siya para maging disciple siya. Kasi whatever you teach about the precepts of God, mga utos ng Diyos, hindi siya for a moment, no? Susunod siya, gagaya siya, pero later on, mga time will manifest, will show temptations, time, and many circumstances in life will demonstrate that that person is not truly born again, not regenerated. So, hindi siya ma-disciple, right? Kasi wala siyang kakayahan to do so. So, malinaw dito sa Biblia na formerly, tayo? And you were dead, di ba? Pansin nyo yun in the past tense yung auxiliary dyan, di ba? Na you were dead in the trespasses and sins, implying na dati patay ka sa espiritu. At yun yung estado, kondisyon ng bawat Kristiyano before, right? Lahat tayo. Patay tayo before sa kasalanan. Pero sabi din dito, for the mind that is set on the flesh, yung makalaman na pag-iisip, yung unbeliever, no? Is hostile to God, for it does not submit to God's law. Kumbaga, ang innate sa sarili mo, alam mo yung tama, right? Pero innate sa heart mo, you want to follow your will more than God's will. Kasi hindi ka pa converted, yung heart mo hindi pa siya na-regenerate ng banal na espiritu. Ganun po yung mangyayari, no? Pero nung naligtas tayo, nagkaroon po tayo ng spiritual remedy. Anong sabi sa Ezekiel 36:27? And I will give you a new heart. So
So yung puso mo dati na bato, ang puso mo na napakatigas sa Diyos, binago siya ng Diyos. Meron ka ng bagong damdamin, and a new spirit I will put within you. Inilagay na ng Diyos yung spirito niya, mag-dwell sa'yo, para yun yung tutulong sa'yo na gagawin mo yung kanyang mga kautusan. Nadaanan natin to sa regeneration, no? Saturday night, perfect kayo nito lagi, di ba? So, I'm sure, familiar na kayo dyan, mga kapatid. So, Titus 2:11-13, for the grace of God has appeared. Ano daw ang grace of God na nag-appear? Nagbibigay daw ito ng salvation for all people. Not only it gives salvation, but it trains us to renounce ungodliness. So, nung naging Kristiyano ka, nung na-regenerate ka, no? Meron na siyang ongoing training into righteousness. Gusto mo nang makinig ng salita ng Diyos, gusto mo nang magbasa ng Biblia, mag-attend ng church, makinig ng preaching, matuto pa all the more magbasa ng libro, and gusto mo nang umayaw sa mga kasalanan, di ba? Kasi na-regenerate ka na eh. Parang ganito, mga kapatid, no? Let's say yung kambing, no? Kung papiliin mo yung kambing ng damo tsaka ice cream, alin yung kakainin ng kambing? Ang damo. Pero paano kung binago yung damdami, yung puso ng kambing na magkaroon siya ng heart of a human being? Alin sa dalawa yung pipiliin niya? Pipiliin niya yung ice cream, no? Kasi nabago niya yung nature niya, right? So yan ang isa sa prerequisite sa disciple. Para maging disipulo ka ni Kristo, kailangan mo ng internal change sa puso mo, no? Ang interpretation pa ni Nicodemo dito, kailangan ko bang bumalik sa sinapupunan ng aking mga magulang at ipanganak ako muli para ma-born again? Hindi, no? It is a work of the Spirit internally. So, point here, or regeneration or being born again is the initial, yun yung pangunahing requirement of discipleship. So, implication nito, pag hindi ka pa regenerate, hindi ka pa born again, mga kapatid, no matter how many times you listen to God's words, kahit mga great preacher pa yung pakinggan mo, si Spurgeon, si Edward, or sino ba, o si Pastor Rodel, no? O read theological books, ang dami mo nang nabasa mga libro, no? May shelf ka pa sa bahay mo, or attended church services or conferences, inatinan mo na lahat, no? But if you have not been born again by the Spirit, you cannot be a disciple. Okay? So, kaya mga kapatid, pag mayroon din tayong hindi natin dinidisciple, yung hindi pa regenerate, ini-evangelize natin, no? Kaya kung ang church, pag may ma-excom dahil may kasalanan, hindi din natin dinidisciple, ini-evangelize natin, no? Kasi hindi pa siya believer, no? Ganun po yung gagawin natin. So, next, Brother Jess, nakuha na namin. Ang disciple, kailangan siya na, first and foremost, kailangan regenerate siya, no? Believer siya, na born again siya, may nangyaring born again sa kanya, na may nangyaring pagbabago sa kanyang damdamin. Pero a disciple is a follower of Christ who is sanctified by the Spirit. Nadaanan din natin ito sa ating Bible class, ang sanctification. Sa pagkaalala ko, perfect din kayo, marami dito. So, sanctification, ito yung pag-unlad natin sa kabanalan. Since ang Spirit nagdwell na sa puso natin, right? Binigyan tayo ng buhay, na born again tayo, pero ang Spirit kasi nagdwell na sa ating buhay. Ngayon, anong gagawin ng Spirit sa buhay natin? Pinapaunlad niya tayo sa kabanalan. At may isa siyang ginagawa, no? Pinapatay niya yung mga natitirang kasalanan sa buhay natin. So we are
in the state of mortifying the sin, pinapatay natin yung mga bad habit, yung mga sinful practices. So nag-grow tayo sa mortification, or to put to death, no, all the sinful acts na natitira, mga polusyon, no, sa kasalanan na meron tayo, at paglalago sa mga mabuting gawa. So dati, kung ikaw ay medyo strict, hindi ka na mamansin pag di mo ka-level, no? Ngayon, kahit sino na, pwede na. Dati tingin mo sa sarili mo na ikaw lang ang magaling, no? At tingin mo na hindi other people are lower than you. Ngayon, you are so good na. Dati madamot ka, ngayon mapagbigay ka na. So, pansin nyo yun? Nagbabago ka. Dahil sa sanctification. Hindi po yun gawa mo alone. Gawa po yun ng Espiritu sa buhay mo, no? So, ang disciple ni Kristo, merong ganong kakayahan. So, i-define muna natin yung sanctification, no? Ang sanctification, siya yung internal act. So, kanina, internal din yung regeneration, no? Yung pagiging born again. So, ang sanctification din, internal act of the Holy Spirit, whereby He makes us righteous gradually. Di ba marami nagsasabi na, okay na, gumawa tayo ng mga kasalanan kasi na-save na tayo ni Jesus eh. Parang may lisensya na tayo gumawa ng kasalanan. Hindi po yun totoo, no? Kasi ang naligtas po ng Panginoong Yesus, gradually, binabago siya ng banal na Espiritu, no? As we attend ourselves to the means of grace. So habang ikaw nang pumupunta ka sa church, yung mga kaparaanan ng biyaya ng Diyos, gaya ng preach word, di ba? Ginagamit ito na kaparaan ng Diyos para mag-uunlad ka sa iyong kabanalan. Okay? Pati yung mga sacraments at mga ordinances. Kasi yun yung means the Lord of blessing you. At nangyayari lang yun, yung special means of grace na yun, during sa Lord's Day. But also in your house, in your private devotions. Kaparaanan din yun ng Panginoon, no? Para maglalago ka sa iyong kabanalan. So kung walang ganitong working ang banal na Espiritu sa puso natin, hindi po tayo matatawag na disipulo. Okay? So note, to be a disciple does not only require to experience a new birth. Hindi lang yung pagiging born again ang kailangan nangyari sa atin, but also the Spirit who actively and internally work in the heart of the believer. Meron siyang continual work. Ang banal na Espiritu, aktibo siya na kumikilos sa ating buhay sa pagpatay ng kasalanan at pag-unlad sa kabanalan. Okay? Kaya sabi dito, but the fruit. Hindi siya fruits, di ba? Fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Mga virtue ito, right? Pero itong mga virtue pala na biglang nakikita mo, na observe mo sa iyong buhay, mga kapatid, indicators ito, no? Na you possess the Spirit if you have this characteristic, faithfulness, no? Goodness, gentleness, self-control. Hindi mo ito ma-achieve lang by your own doing, no? This can be achieved by the Holy Spirit's gift. So, dapat mayroong banal na Espiritu. Ang sabi dito sa 2 Corinthians 4:16, even though yung panlabas natin na sarili, yung outer self natin is wasting away, our inner self is being renewed day by day. May pagbabago sa ating buhay. Okay? At nagpapatuloy ito. Continuous, gradual itong nangyayari sa ating buhay. No? So, hindi po paatras ang ating paglago, ang ating kabanalan. No? Paahon nito. Parang pag-akyat ko ng bundok, mga kapatid. No? May time na mababagsak ka. No? Babagsak ka minsan. Minsan may time na ikaw ay madapa, babagsak. Pero patuloy ang pag-usad. No?
at hindi sumusuko hanggang darating tayo sa kaluwalhatian in the summit, mga kapatid. So parang ganun po yung sanctification sa buhay natin. May mga sometimes you fall, sometimes you get up, but the good thing is that you are being encouraged and renewed by the Spirit day by day. So a point is, a true disciple has the Spirit of God dwells within him and causing him gradually, paunti-unti tayong inihuhulma to the likeness of Christ. So, nasa proseso tayo of becoming like Christ. And that's the work of the Spirit. So, kung wala ka nitong work na ito ng banal na Espiritu at hindi ka na born again, you cannot be a disciple. Bakit? For those whom He foreknew, ang lahat ng kanyang pinili at dinistino, predestined, right? Yung destinasyon mo is before ka pa isinilang, idineklara na ng Diyos na maging katulad ka sa kawangis ng kanyang anak. So, you are created for something else. You are created for someone else. You are created for Christ. And to be like Christ, mga kapatid, no? So, ngayon, a person is regenerated, a person is sanctified, but a person is also a committed follower of Christ, no? Yan po yung description ng pagiging disipulo. So, important to note, makikita natin, paano ba natin makita na ang isang tao ay committed siya na disipulo ni Kristo, no? These commitments, makikita natin ito at least, no? But not limited to. Ngalagyan lang natin ng gano'n, no? At least, but not limited to 3 ways. First, they follow Christ in His ordinances. So, ang Panginoong Jesus, nag-iwan siya ng mga ordinansya. Di ba? Alam natin siguro yung mga ordinance, no? Na gagawin pag ang mayor nagbigay ng ordinansya, yun yung mga dapat natin sundin or gawin bilang pagkilala ng kanilang otoridad, no? So, ang Panginoong Jesucristo, dahil siya yung hari sa lahat ng hari, siya yung kinikilala nating Diyos, meron din siyang ordinansa na iniwan sa atin, ibinigay sa atin, no, sa iglesia before siya nag-resurrect. And that is, ano yung nabasa natin kanina sa Matthew 28? Make disciples, baptizing them. So yung mga disciples, no, ay tinawag ng Diyos para mabautismohan, no? Na sila ay mag-undergo ng baptism. Ang baptism po ay hindi lang ito parang membro lang tayo ng church, no? Na dadami ang iglesia. Hindi po. This is an ordinance left by our Lord Jesus Christ to us. Now, to be a committed follower, hindi po yun na parang part lang ng iyong salita ang aking susundin. But your other commands, I will not follow. To be a committed follower of Jesus is to follow Him in His ordinances. Yung Lord's Supper, church membership, those are commands of Christ, right? No? So magpapabilang ang tunay na disipulo, magpapabilang siya sa iglesia. If not here, if not in TBC, or if not in other churches, but you have to find a church na pamapabilang ka, no? Para ma-observe mo ang Lord's Supper at saka itong baptism. Pero mas maganda kung dito, no? maging membro, mga kapatid. So, another characteristic, sabi ni Kristo, unless you abide in my word, unless mananatili daw tayo sa kanyang salita, we cannot be a disciple. So, to be a committed follower of Christ is to abide in His word. Kaya dito sa iglesia, no?
Hindi yung word ni Deacon Benji, ni Brother Jezreel ang ating sinusunod, ina-abide. Sinusunod lang natin sila or sino mang mga leader dito kung sila'y sumusunod sa salita ni Kristo. Si Kristo po ang authority, no? At ang kanyang salita, once it is faithfully taught and preached, yan po yung sinusunod natin, no? So, you have to examine yourself. Do I really have? Do I really follow Christ? Do I abide to His word? If you do, no, mas maganda yon mga kapatid at nagpapakita yon na ikaw ay tunay na disipulo ng Panginoon. In fact, dito sa Great Commission, yung 28:20 mga kapatid, sinabi niya, teaching them, ano sabi doon? Make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Anong sabi next doon? Teaching them to observe all things that I have commanded to you. All things yon, mga kapatid, no? Hindi siya yung partial lang na mga bagay na tinuturo ng Panginoong Jesucristo. So, meron kang responsibilidad to know those things, no? At tayong mga discipler na meron tayong dinidisciple, we are to teach our disciple the whole counsel of God, no? So, yan po mga kapatid. They follow Christ. Another thing, by loving one another. Sabi ni Kristo, if you love one another, makikilala ng mundo na kayo'y mga disipulo ko. Diba? So, we can be an organized church. We can have many members, we can have many pastors and deacons, pero kung sa iglesia walang pagmamahalan sa isa't isa, hindi po natin napapakita na tayo'y mga tunay na disipulo ni Kristo. So we are obliged to love one another. It is a duty. Pansin nyo, before siya namatay ang Panginoong Jesucristo, hinugasan niya yung mga paa ng mga disipulo. Diba? He served others for us to follow. So, dapat yun yung makita sa iglesia, no? Na tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Hindi nag-aaway, hindi nagagasip ng mga negative sa bawat membro. Hindi po yung tama, no? Pagmamahalan at pag-iibigan, no? We love them as the way we love ourselves. So, parang ganun siya, mga kapatid, no? So, dito sa discipling, sinabi dito, being a disciple of Jesus means orienting our lives towards others, no? Pansin nyo, ang buhay natin, nung hindi pa tayo mananampalataya, laging naka-orient yung buhay natin to our own advantage, to our own well-being, to our own welfare, to our own ambitions and goal. Laging self-centered, self-directed, no? Ang buhay natin. Pero naging Kristiyano tayo, parang ang concern natin, paano ko kaya mapakita ang pag-ibig ko sa aking mga kapatiran, no? Paano ko kaya ma-express ang aking love sa kanila? Nagkakaroon na tayo ng self-sacrificial love, no? Self-sacrificing love. Nung naging Kristiyano tayo at naging disciple tayo ni Jesus, sabi, no? It means laboring for the sake of others. Dati, nung hindi pa ako Christian, nag-aaral lang ako para sa sarili ko. Para mag-increase ang knowledge ko. At meron akong nalalaman na hindi nalalaman ng iba. Parang ganun ang intention mo. Pero kung naging Kristiyano ka na, nag-aaral ka na ng Bible, nagbabasa ka na, para maituro mo sa iba. So meaning to say, nung naging Christian ka, even yung pag-study mo is an act of love. Because you're doing it for others, not only for yourself alone. Di ba? And you're working, may iba nga naghahanap ng magandang trabaho para mas makatulong sa church, no? Kasi mahal nila ang iglesia. Gusto nila tulungan sa mga financial na aspeto, ganon. Kasi you have that idea na itong mga taong ito, mahal na mahal ito ni Kristo. Ibinayad niya yung sarili niyang dugo para sila maligtas. Therefore, mamahalin ko din sila gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanila. Di ba? Ganon yung naging direksyon, ang orientation ng ating buhay. Just as Christ came into the world not to be served,
but to serve and gave His life as a ransom for many. Mga kapatid, without the death of Christ, we would not know how to love others as they ought to be loved. And it is because of the pattern of Christ's love, His death, yung ebanghelyo, siya yung nagpapakita sa atin ng blueprint kung paano mahalin yung kaibigan natin, yung ating mga kapatid kay Kristo. Di ba? Napakaganda. So, that's what it means to be a disciple of Jesus. True disciples, mga committed followers of Christ because they love Him. Hindi siya parang tyrant ito na hari na susunod ako sa kanya kasi dinidiman niya ito eh. Yung unang motivation natin sa pagsunod natin sa kanya, dahil mahal ko siya. Because I love His person and acknowledge Him as their Lord and Master. No? So, warning, a person may profess to be a true disciple of Christ, yet not willing to follow Him in His ordinances and commands, ay may possibility din na false convert, no? Kasi kung hindi ka, what makes you say no to following His ordinances? Kung kinuman niya ito talaga, right? Kung kinuman niya na magpabaptize ka, magpa-member ka, magpartake ka sa Lord's Supper, mag-submit ka sa church, anong reason for saying no to that, no? If you say no to that sa dyan na aspeto, magiging questionable yung pagiging disciple mo, no? Pero tayo mga tunay na mga believers, no? We love this, no? We love to be part of this, to be part of His kingdom. At yan po yung mga karakter sa disciple, no? So nakakakuha na ba tayo ng idea what is a disciple, right? Ngayon, we have the understanding what is a disciple. What is discipleship? No? Siguro magandang question. Simple lang itong ating Bible class, mga kapatid, no? So sabi dito, teaching them to observe all that I have commanded you. So itong discipleship, meaning to say, mga kapatid, is helping other believers in the church. So, for example, merong bagong membro dito sa iglesia, no, na naligtas siya, na-recognize siya, na true believer siya, tinanggap siya. Ang discipleship, tutulungan mo na itong mga believers na ito in the church to grow and to obey everything Jesus teaches. Okay? So, may pag-unlad na sa kanilang kaalaman about sa mga tinuturo ni Jesus at pag-unlad nila din sa kanilang kabanalan. So, it is a process of helping one another to become mature in the faith, no? So tayo, ang mga bagong convert, mga kapatid, hindi pa yon ganun ka-stable, ka-solid sa kanilang pananampalataya. But no Christian is an island, okay? We are a body. We are a community. So may obligasyon tayo na tulungan tong mga new convert na magiging mature sila sa pananampalataya. Nung hindi pa sila member ng church, hi, kumusta? Welcome. Ganon tayo, di ba? Pwedeng ganon. Pero pag naging member na yan, binaliwala mo na. Tama ba yun? Hindi yun tama, mga kapatid, no? Nung nakita natin na bago silang membro, mas tutulungan natin sila, aakayin natin sila na mas lalo silang lalago sa kanilang pananampalataya hanggang dumating ang panahon na sila na din ang gagawa ng ginagawa mo sa mga bagong convert. Okay? So, we're making disciples and we are making that disciple others. Di ba? So, yun yung pagtulong. At that act of help is an act of love, mga kapatid. So, pero brother, pwede bang may babae akong disciple, bagong convert na dalhin ko siya sa SM or sa kahit saang lugar, kapag di-disciple kami. So, may place of discipleship, no? Na binigay ang Diyos, no? At mangyayari yung discipleship, mga kapatid, no? Sa local church, no? Sa local church natin siya
i-disciple, no, mga kapatid. Pero di naman masama, no, kung sa outside, kung marami kayo, mga kapatid, no, at doon at may oversight. Pero ito talaga yung place of discipleship. So, if you want to become a follower of Jesus, you have to be part of the local church. Kasi itong local church, ito yung iglesia, ito yung lugar, mga kapatid, na ginather niya ang mga like-minded people, like-minded Christians, no? Na magtutulungan sila sa isa't isa. Imagine kung hindi ka member ng local church, paano mo ma-obey yung love one another, no? Mag-partake ng Lord's Supper, maging present kung may church discipline, wala kang church, no? Wala pang church na kinakabilangan. So, meron talagang church. At dito din siya nag-be-blessed ng kanyang mga sacraments and whatnot, at sa kanyang mga kaparaanan ng biyaya. But not only that, mga kapatid, also in our private home. Every Sunday, we will be here. Kasi in a way, dinidisciple natin, nag-undergo ang lahat ng discipleship, right? Sa pakikinig ng salita. Pero, dapat lang ba dito lang sa church yun mangyayari? Kung ganun po yun, mga kapatid, na yung pag-unlad natin sa kabanalan dito lang sa church, anong pagkakaiba? Parang konti lang yung pagkakaiba natin sa pariseo, right? Na nandun lang during sa service, pero sa kanilang bahay, walang prayer, walang family worship, walang pag-uusap ng mga bagay with regard to holiness. Mag-aantay lang ng Sunday, baka may Diyos na ako pag Sunday na. Hindi po yung tama, no? Sa home, in our private home, dapat makultivate ito. At challenge ito sa bawat isa sa atin, no? Hindi pa ito, di natin sinasabi na madali ito. Pero ipaglaban natin, no, ang sanctification ng ating tahanan, ng ating bahay, no? Sabi ni Jonathan Edwards, mga kapatid, sa kanyang Thoughts on Revival of Religion in New England, every Christian family ought to be, as it were, a little church. Ang bahay natin para siyang maliit daw na iglesia. At sa panahon ng mga Puritan era, mga kapatid, doon sa Scotland, dumating talaga sa punto na halos may isang year doon sa Scotland na halos ang buong bahay ng Scotland nagpa-practice talaga ng family worship. Dahil sa impact ng mga reformers, mga kapatid, no? They treated their house as a little church. Ibig sabihin, yung husband nagli-lead sa family worship, no? Ang asawa nagsasubmit at meron silang devotion, no, na ginagawa sa kanilang tahanan. So, Brother Jess, meron bang mga ganyang katuruan sa scripture? Meron po. Old Testament pati New. Practice ito na napaka-general, no? Itong Deuteronomy 6, mga kapatid, ito yung tinatawag na Dashema. Okay? Ito yung unang creed na nangyayari, mga kapatid, no? Sabi dito, and these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children. Yung, behold, the Lord God is one. Yang creed na yan yung Dashema. Ituturo daw ng mga Israelita sa kanilang children. Pinasapasa nila yon. So, ibig sabihin, may religious instruction sa pamamahay na ginagawa ang mga ama ng mga batang Hudyo, right? In the Old Testament. In Ephesians 6:4, hindi po ito nawawala na principle. Pansin nyo dito, no? Fathers, mga ama, do not provoke your children to anger. But anong sabi dito? It's an imperative verb, no? Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, ang bawat ama, merong nakakabit doon na responsibilidad na dalhin mo ang iyong anak sa disiplina at sa mga katuruan na nanggagaling sa Diyos. This is what we call catechizing your children, no? At yung anak mo na yon, paglaki ng anak mo, kung anong ginawa mo sa kanya, gagawin din niya yon sa future niya na family. At yan yung pinaka-best inheritance na pwede mong maiwan sa anak mo.
tinuruan mo siya ng ebanghelyo. Kasi all those things, career, money, profession, house, and lahat ng mga bagay, they are good things, right? In a shorter run, no? In a short run, maganda yon, advantageous yon sa kanya. But in the long run, para yung bula na nawawala, no? Vanity lang yung lahat ng mga yon, mga kapatid, no? Imagine mo, yun lang yung iniwan mo sa kanya na inheritance sa anak mo. How about his eternal destiny after he died? Iba ang mag-iwan ng inheritance na spiritual, no? So kaya we lead them to the instruction of the Lord, no? Yan yung duty natin, hindi lang sa physical, because sometimes we think that our duty as a father is just to provide physical needs. Part yun, no? Maging provider tayo sa physical needs. But dapat provider din tayo sa spiritual needs. We must be a priest in our home. Pero maraming beses na bumabagsak ang mga men dito, including myself, many times, no? Pero hindi tayo titigil. Lalaban natin ito, no? Para maitaguyod natin ang calling para sa atin. Kaya ang pagiging pastor, no? Isa sa mga requirement, he must manage his own household. If he is a poor manager of his own household, no? Hindi siya pwedeng mag-lead sa malaki. Kasi kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na sirkulo, bakit ka pagkakatiwalaan sa malaking circle? Right? That's why in pastoral, dapat ang isa sa pag-ready na, isa lang na, maganda na, ma-inquire muna, ma-check muna yung family. Okay? Kung maayos ba niya pagka-manage. Kasi baka sa bahay nila, ibang persona siya, sa iglesia, ibang persona, dalawang face. Okay? Delikado po yon, no? So dapat matingnan natin how he treats or cultivates his relationship with his wife and his children. Mahalaga yon, mga kapatid, no? Biblical qualification yon ng pagiging pastor. So, hindi pwedeng salang lang tayo ng salang, no, ng pastor, na wala, fall short pala sa biblical qualification. Delikado yon, mga kapatid. So, next, tingnan natin, mga kapatid. Napakagandang bersikulo nito, no? Sabi dito ni Pablo, I am reminded of your sincere faith. Ano daw? A faith that dwelt first in your grandmother, Lois. So saan ang galing yung faith? Sa lola. Kay Lois, right? And your mother, Eunice. So ibig sabihin, pinasa lang lola sa nanay. May instruction na ginagawa ang parents, right? Ngayon, sabi ni Pablo, and your mother, Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Because it has been a culture of early Christians, Jews and New Testament believers, na ang kanilang mga anak, dinadala talaga nila sa Panginoon. To the point nga, halos sinabi na nga ng scripture, if you believe, you and your household will be saved. Kasi ina-assume na ng scripture na pag may naligtas dito, ituturo niya talaga sa kanya mga anak. And eventually, maliligtas yung mga anak when they believe the gospel. No? Hindi to infant baptism. Pero ganun yung normative pattern, no? Yan yung pattern ng New Testament, no? In fact pala dito, actually mga kapatid, itong libro na ito, 1677 Confession, ito yung unang yung 1689 natin na Confession of Faith, London Baptist Confession of Faith. Una, dapat na-publish na ito noong 1677 pa. Okay? Kaso, merong great persecution kaya 1689 na siya na-publish. But yung draft niyan, 1677, sa preface nakalagay, mga kapatid, no? Ano sabi? Pasensya na sa English nila kasi I think that was hindi naman siya Old English kasi ang Old English nandun yun sa before 12th century, no? Nasa early modern English. Okay? Early modern English. And verily, there is one spring and cause of the decay of religion in our day. Yung
panghihina daw ng religiosity, yung spiritualidad ng kanilang sa panahon nila daw, which we cannot touch but upon, and earnestly urge others, and that is the neglect of the worship of God in families. So ang pag-decline daw ng kanilang societies, ina-attribute nila sa neglect ng worship of God in families. No? Hindi dinidisciple yung pamilya, right? Sa private home, mga kapatid. By those to whom the charge and conduct of them is committed. So even ang ating confession, no, sees the need for it. So tandaan natin, mga kapatid, sorry about this, ang spiritual health of the church ay konektado siya sa spiritual health of the home. Okay? So kung hindi maayos yung private devotion natin, no? Hindi maayos yung life natin outside Sunday, hindi din magiging malusog ang buhay ng iglesia, no? So dapat hindi lang dito sa church, pag-uwi ng bahay. May tip tayo, mga kapatid, no? Si Matthew Henry, sabi ni Matthew Henry, mga kapatid, ang mga anak daw niya, ang kanyang pamilya, every Sunday, nabasa ko sa biography ng Meet the Puritans, no? Ang sermon na yan, diligent talaga sila makinig, nagsusulat talaga sila. Bakit? Kasi yan yung gawin nilang family worship by Tuesday. No? So, ibig sabihin, every time pumupunta yung mga anak niya doon sa church, they take note talaga, no? Nag-notes talaga sila kasi papashare ako ni Papa dito sa bahay nito, no? So ginagawa nilang family worship. Para ang sermon, hindi lang siya pasok dito sa unang tenga tapos labas sa kabila, no? Hindi ganon na si-savor ng family. Ganon yung kanilang, kung hindi man makagawa, no, ng husband dahil sobrang busy. So sino ba yung mga prospect ng discipleship, no? Sabi dito, everyone, no, pwedeng maging prospect ng discipleship. So, pansin nyo dito sa church ng New Testament, meron talaga silang mga role, no? Older women are to train younger women. Sometimes mga younger women, nasa old generation na kayo, di kami makikinig sa inyo. Nasa modern time na tayo, Gen Z. May mga wisdom pa din yan, mga kapatid, no? Ang mga older women. Kaya makinig tayo sa kanila. Pwede na ang kanilang advice hindi tama, pero makinig pa din tayo. Right? Kasi hindi naman sila perfect. Pero one way or the other, marami silang wisdom, marami silang pinagdaanan na hindi nyo nadaanan. So, makinig, no? Yan yung mga older women to train younger women. Si Paul trained Timothy to train others. Ang mga ama, they train their children. Missionaries, no? Teach the nations. All Christians are to exhort each other every day to avoid sin and to stir each other up. So, alam nyo ba yung encouragement nyo sa isa't isa? Encouragement natin sa isa't isa? It's a holy obligation. Hindi yan basta-basta lang na encourage ako ni brother. Holy obligation mo yan kasi kapatid mo siya kay Kristo, no? So wag nating i-downplay ang kahalagahan ng pag-encourage. All Christians are to use their gifts to serve others. So whatever is your gift, let it be used for God. Priscilla and Aquila on the spur of the moment seems to explain the way of God more accurately to Apollos. So, ano ba yung content ng discipleship natin? Hindi pwedeng ang content natin iba-iba. Nasa self-help books ni Jordan Peterson o ano yung mga technique na mga self-help books na tinuturo natin na uma-adapt tayo sa mundo, dinala natin sa church. Hindi po gano'n, no? Ang content po ang salita ng Diyos. Because only the Word of God, no, has the power to make us complete and equipped for every good work. Paggagamit ang Word of God sa teaching, sa pag-rebuke, no? Pag-correct at pag-train sa atin ng righteousness. So pag di na biblical, inimbento na galing sa mundo, pag-corporate na mga practices, dinala na sa iglesia, medyo worry tayo doon, no? Cautious tayo doon kasi hindi yon sa Biblia. Ang tandaan, only the Word of God can sanctify, no? Ang salita ng Panginoon can sanctify. So to end,
God designs us not to be a solitary Christian. No? You are not designed to be alone. No? Brother Jess, manonood lang ako ng Paul Washer or John Piper sa bahay. Okay na yun, Christian na ako. No? Hindi. We are not meant to be alone. He calls us to grow together, to build one another, and to lead others to Christ as we follow Him. Ibig sabihin mga kapatid, meron kang mga kapatiran o komunidad na dinisenyo ng Diyos para sa iyo, na tutulong sa iyo sa Christian walk mo, no? Na hindi ka nila pababayaan. You need someone, no? You need people, you need friends, you need brothers. At ang discipleship, disciple ko na lang yung sarili ko. Pwede ba yon, no? Hindi. It is a community project. Hindi siya self-help activity. Magbasa lang ako ng Word of God, no? Tapos i-apply ko, I'm discipling myself. You're helping yourself to learn the Word of God, no? Pero kung if you're learning it from the Bible, then you know na komunidad to, mga proyekto to ng isang komunidad, ng iglesia.